Okay mga kamads, mga kaibigan, diyan po si Tyrone Tiaga. Kung hindi niyo siya kilala, isa siya sa mga ngayon dati kasi siyang nagko-content pa rin naman siya sa TikTok. Kaso nagdagdag siya ng element doon sa kanyang pagko-content and siya ngayon ay um nagpo-promote ng sugal. Ngayon, totoo lang, siguro morally may mali sa pagpo-promote ng sugal. Pero there is no enabling law kasi that prohibits you from promoting sugal or even streaming sugal. Wala talaga. So, in a way, kung ginagawa yan ng paborito nyong streamer, wala kayong magagawa dyan. And meron din naman mga, kahit nasabihin natin na illegal yung sugalan nila, nagpe-pay out sila ng tama, di ba? Being very technical about it, kung yung mga paborito nyong streamer, mga illegal yung ginagawa nila talaga. Or yung illegal yung kanilang pinagsusugalan. Kaso nga lang talaga, ganyan yan competition kasi sa internet kung sino ang mas malaki magbigay, ganun talaga. Panoorin natin to. Makaka-cash out mo ba yun sa website? Naramdaman mo? Anong naramdaman mo nung nanalo ka ng 35 million? Ang una ko talagang naisip kaagad, 35 million. So, yung una, pagkakita ko sa screen, 35 million. Ano nila to ibibigay sa akin? 35 Yun. Actually, that is a very legal question. Of course, ako kasi, dati akong poker player. Hindi naman yun, hindi ko naman tinatago yun. Or yun, nagsusugal din ako, nagpo-promote din ako ng Sabong International nung araw, nung 2021. After nun, huminto na ako kasi nga nakikita ko, nauuso siya. Tapos nakikita ko yung ibang tao nagkakautang-utang, di ba? So, I had the foresight noon, kaya tumigil ako. Kaya nga nagtataka ako dun sa mga gumagawa ng content sa akin. Bakit hindi nila i-update yung lore nila? Pero tsaka na lang natin i-discuss yung mga yon sa in a future date. I promise you, malapit na yon. So, bumalik muna tayo dito sa topic, okay? So, that is a very legal question. Kasi ganito yan Ang AMLAC kasi, kung naalala nyo, teka, ba't ba? Ito. Ang AMLC, yung AMLAC na yan, Anti-Money Laundering Council, kapag kasi nagta-transfer ka ng 500,000 pesos pataas, tinatag nila yung account mo. Okay? Kailangan nilang malaman kung saan nanggaling yung pera na yon, kung ba't may 500,000 na pumapasok ka. Pero of course, if business account yon, alam nila na galing sa negosyo yon. So, etong mga ganitong transaction na 35 million, this is actually tinatag yan ng AMLAC. Okay? Kung pinadaan mo sa banking system, okay? Kasi dapat may mga paper trails yung mga ganyan So, I don't know. Doon pa lang and of course, it has to tinatrack din nila yung mga ganyang kalalaking pera kasi of course the government needs its tax, 'di ba? Sabi nga nila ang tax is the lifeblood of actually hindi, nasa constitution natin 'yun na ang tax ay lifeblood ng ating society, 'di ba? So my point here mga kamatis, mga kaibigan, medyo magtaka na kayo kung paano nata-transfer nitong mga malalaking casino na to yung ganyang kalalaking pera. Of course, meron naman talagang ebidensya na nagta-transfer sila ng pera, pero that has to be reported to the AMLC and of course to BIR. Ganun talaga. That's just how the law works. Tayo mga maliliit na tao lang tayo. Never tayong makakawin ng ganyang kalalaki, di ba? Mahirap yan, mga lods. Zero. Tuloy natin. 5 million? Makaka-cash out mo ba yun sa website? No, di ba? Ito sabi ko, parang transaction. Hindi yun pwede. There is no banking system that will allow you to transfer that kind of money without yung mga yung mga government agencies na ma-red flag ka, okay? So, makikita natin kung paano ita-transfer. Tuloy natin. Parang ganun nga. Before ba neto, ano ba yung mga usually ginagawa mo? Hindi, wag na yan. Kasi W ako for 3 years. Saan yan na yung kwento niya. Mas maganda ito na. nagsisingin ba sa'yo? Hindi pa. Pero Tyron, Ulit gusto ko yung inaabot yung pera Nabaho. Times na thinking now, na yung mga times na nag-struggle ako. I mean ako real talk to kung ako ay mananalo ng 35 million pesos sa kahit anong, let's say tumama ako sa loto,
hindi na ako magko-content. Nagsising in ba sa'yo? Hindi pa. Real Pero talk yun, Tyron, mga lads, real talk ano yun. bang I mean, kasi sinasabi nila, laki-laki ng kinikita ko dito. So, hindi. Diyos ko. Nung nasa abroad ako, natambak. I earn enough. Yun yung masasabi ko. I Nagsising in. earn enough to, like, kunyari, may magdemanda sa akin, kaya kong sagutin, di ba? Or pag ako yung magdedemanda, kaya ko din sagutin. Pero for me to win that much, tangina, hindi na ako Sorry I mean, siguro magpo-post pa rin ako pa isa-isa, pa dalawa-dalawa, pero I won't do the social media grind. Kasi nga, etong social media para sa akin, it's a source of income. Kahit na konti lang yung views, kung may kumikita pa rin ako doon and I'm happy with it. Kunyari, kumita ako ngayon ng 20,000, okay na yun, pambayad ko ng kuryente, pang groceries ko. Masaya na ako doon. Hindi kasi, totoo lang, kung ano yung iniisip nyo sa akin na sinasabi ng ibang tao, most likely mali yun. You will find out soon. But, ang pinopoint ko dito kasi, this is life-changing money already. 35 million pesos. Kahit na sabihin mo lang 5 million pesos if you are, kung sakto lang yung buhay mo, meron kang normal na trabaho, and then you win 5 million pesos, and then yung 5 million na yun, i-stretch out mo for the rest of your life, parang hindi siya hindi siya, parang possible siya. Pero dito kasi napaka-nonchalant nung reaction ni ni Tyrone. And even if you watch his Facebook, makikita mo talaga naglalaro pa rin siya. So, parang what is the real limit dito sa social media? Do you want 100,000? Do you want 100 million? 'Di ba? Kasi ako kasi I know for a fact na pag ako ay nakakuha ng ganyang kalaking pera, you will never see me talk about anything else rather than what I want to talk about. Like for example, I like talking politics. Magpo-post ako sa personal page ko ng mga politics, pero you wouldn't see me do the social media grind. Kasi ang social media grind, I'll explain sa inyo. Kunyari may trending, magko-content ako. That's kasi source of income siya But for me to win 35 million, I fucking stop, man. Pero ito hindi, cool lang siya. Tapos pag pumunta siya sa page niya, nag-grind pa siya ng sugal, di ba? It's crazy for me. Well, that's my opinion on the matter. Of course, baka masipag lang talaga si Tyrone, di ba? Tuloy natin. ba sa'yo? Hindi pa. Pero Tyron, ano bang plano mo sa pera to? Alam ako, sa siya muna, sige. Actually, hindi pa ako sigurado. Masyadong malaki kasi to. Siguro kailangan ko pang maghingi ng advice kung Ito ang advice ko sa'yo, Tyrone. If you have that much money, the first thing you have to do is report it to the government. I am not kidding. Kesa ang gawin pa ang BIR ang kumatok sa'yo, unahan mo na. Nanalo ako ng 35 million. How did you win that 35 million? BIR won't ask kasi hindi naman sila isang criminal court. Okay? So whether the funds is from illegal or legal, I'm not saying nagaling sa illegal. I'm just saying that you should report it to your government. Okay? And then they will tax it accordingly. Okay? Kunyari, napanalunan ko po sa isang casino game. Okay, paano 'yan? Kesa ang BIR ang lumapit sa iyo, 'di ba? Kasi if BIR is lumapit sa iyo, todas ka talaga. Report. Yan yung una mong gagawin. And then second of all, you get a financial advisor na legit kung anong gagawin mo. Ako, hindi kita bibigyan ng financial advice dahil of course, pera mo yan. So you look for a financial advisor. The last thing that you should do is go back streaming, playing sugal. Kasi wala naman nanalo talaga sa sugal. Mga kamats, mga kaibigan. And I'm not talking about this, yung manalo sa sugal as someone as a former poker player and someone who understand the math of gambling. Gambling is just mathematics, okay? The problem with people is that they don't understand the mathematics, but what happened is that their brain gets sucked into it. 'Di ba? Pinag-aralan na natin 'yan kung ano-ano ng mga scientifically backed arguments yung binigay ko sa inyo. We even quoted yung anti-online gambling bill ni Cayetano, 10K kada isang 'di ba? So we understand that ang pinakakalaban diyan ng player is yung utak niya. But if you are a streamer, if you are someone like even myself na pag nag-stream kami, kikita kami just for
yung sa pirma-pirma for the um, sa pirma-pirma for the ibig sabihin yung mag-sign up lang, ikikita ka na, talagang malaking advantage namin. So, ang moral dito, if you are someone who just wants to play, I suggest you just go to the casino. At least doon kasi papahirapan mo yung sarili mo. You have to go there physically and then play there. Okay? So, matagal yung proseso na yun. Unlike if you're online, you can just lie down and then play. So, I don't suggest that you play online if you just wanna have fun. But kasi nga it's a very addictive thing and talagang ang kumikita lang diyan yung operator and of course yung players yung mga streamers or yung mga magbibigay ng link kasi affiliate link yan I've been there kasi kaya kinukwento ko sa inyo. And I've already studied this very a very very long time ago. As in wala pang mga casino na nagsusulputan ganyan na yan, 'di ba? Anyway, mga kamads, congratulations kay Teron. Palakpakan natin siya. Hindi ng 35 million. Nonchalantly. Lagyan mga like.